Magsimula tayo sa Semarang, Indonesia. Sa mundong puno ng ingay at kompetisyon, may isang pangalang nagniningning dahil sa purong determinasyon, si Duenada Linwat Levis o sa simpleng tawag na Lin. Si Lin, 35 taong gulang, ay hindi ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Sa katunayan, ang kanyang kwento ay nagsimula sa isang malungkot na realidad. Siya ay isang ulila. Mula sa Jawa Tenga, namulat si Lin na walang mga magulang na aalalay sa kanya kapag siya ay nadadapa. Pero imbis na maging dahilan ito ng kanyang pagsuko, ginawa niya itong gasolina. Bata pa lamang malinaw na ang kanyang pangarap, maging isang guro o abogado. Alam niya na ang edukasyon ang tanging sandata na hindi mananakaw sa kanya. Kaya naman sinuong niya ang buhay na mag-isa. Independent, ika nga, pinagsabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral. Sa mga oras na ang kanyang mga kaibigan ay nasa labas, nag-i-enjoy sa kabataan, si Lin ay makikita mo sa harap ng computer o nakasubsob sa libro. Tinawag nga siyang KJ o Killjoy ng kanyang mga kaibigan. Pero para kay Lin, ang tunay na saya ay ang makitang natutupad ang kanyang mga pangarap. Kahit may sakit, papasok siya. Kahit pagod, magbabasa siya. Noong June 2015, nakuha niya ang una niyang tagumpay. Naging ganap na guro siya, pero hindi siya tumigil doon. Ang gutom niya sa kaalaman ay walang katapusan. Habang nagtuturo sa isang public high school, kumuha siya ng doctorate degree. Taong 2019, nang matapos niya ito, isipin ninyo, isang ulilang babae ngayon ay may titulong doktor. Naging lecturer siya ng law sa isang universidad sa Semarang at noong 2020 nag-aral ulit siya, Masters of Law naman sa Gendara University. Mula 2022 hanggang 2024, sunod-sunod ang kanyang mga na-publish na scientific journals. Nasa tugatog na siya. Si Dr. Lin ang babaeng hinahangaan ng lahat. Pero sa likod ng mga libro at diploma, may isang bahagi ng buhay ni Lin ang nakatago sa dilim. Isang relasyon na hindi nakasulat sa kanyang curriculum vitae, ang petsa November 17, 2025, isang petsang inaasahan ng marami na magiging ordinaryong araw lamang, pero para sa Semarang Police Station, ito ang araw na yayanig sa kanilang hanay. Isang tawag ang natanggap ng istasyon. Ang boses sa kabilang linya ay tila balisa. May natagpuan daw na bangkay sa loob ng isang hotel, room 2110. Agad na rumesponde ang mga operatiba. Pagpasok nila sa kwarto, sumalubong sa kanila ang isang eksenang mahirap ipaliwanag. Nakahandusay ang katawan ni Dr. Lin. Wala itong saplot, hubot-hubad, wala ng buhay. Pero hindi lang ang bangkay ang nasa loob ng kwarto, may isang lalaki nakatayo, takot at nanginginig. Ang lalaking ito ay hindi basta sibilyan, siya ay kinilalang si AKBP Basuki, 56 na taong gulang. Hindi siya ordinaryong pulis, siya ay head ng Subdirectorate ng Central Java Regional Police. Isipin ninyo ang bigat ng sitwasyon, isang mataas na opisyal ng pulisya natagpuan sa loob ng hotel room kasama ang bangkay ng isang hubad na babae. Si Basuki ay may asawa at mga anak nang tanungin siya ng mga rumesponding pulis na marahil ay mga kakilala o tauhan pa niya, simple lang ang naging paliwanag ni Basuki. Kaibigan lang daw niya si Lin. Nagulat na lang daw siya nang makita itong wala ng buhay, natural causes, ika nga. Pero ang mata ng batas at ang mata ng ebidensya ay hindi madaling linlangin. Napansin ng mga investigador ang dugo. May dugo na lumalabas sa ilong at bibig ni Lin at base sa obserbasyon ng medical personnel, may dugo rin sa pribadong bahagi ng katawan ng biktima. Kung natural na kamatayan ito, bakit may senyales ng dahas? Bakit siya hubad? Agad na dinala si Basuki sa police station para sa interogasyon. Samantala ang katawan ni Dr. Lin, ang katawang iningatan at pinanday ng ilang taong pagsisikap, ay dinala sa laboratorio para sa autopsy. Ito ang huling pagkakataon na magsasalita si Lin, hindi sa pamamagitan ng lecture, kundi sa pamamagitan ng forensic science. Sa loob ng interrogation room, ang hangin ay masikip. Si Basuki na sanay sa posisyon ng kapangyarihan, ngayon ay nasa kabilang panig na ng mesa. Tinanong siya ng mga kapwa niya pulis, bakit kayo magkasama? Ano ang totoo? Noong una, tikom ang bibig ni Basuki. Pinanindigan niya ang kanyang katahimikan, pero habang tumatakbo ang oras, isang oras ng panggigipit at konsensya, bumigay din siya. Inamin niya ang lihim na 5 taon nilang tinago. Siya at si Lin ay may relasyon. 5 taon silang nagtatago sa anino dahil pamilyadong tao si Basuki. Ibinulgar din ni Basuki na siya ang nagpondo sa pag-aaral ng doctorate ni Lin. Matalino siya,
sabi ni Basuki, kaya tinulungan ko. Ginamit pa ni Basuki ang alibi na may sakit daw si Lynn bago pa man ang insidente, pilit na pinapalabas na natural ang pagkamatay nito. Dahil sa pag-amin na ito ng pakikiapid, adultery, nakulong siya pansamantala dahil sa paglabag sa Police Code of Ethics. Pero ang katotohanan ay lumabas makalipas ang 2 araw. Ang resulta ng autopsy, hindi namatay si Lynn dahil sa sakit, siya ay pinatay. Ayon sa medical legal officer, si Dr. Lynn ay sinakal. Nagtamo siya ng matinding pinsala sa daluyan ng hangin, airway at mga blood vessels sa leeg. Ang pressure ay napakalakas kaya't pumutok ang mga ugat na nagresulta sa pagdurugo sa kanyang ilong at bibig. Nang ihain sa harap ni Basuki ang ebidensyang ito, gumuho na ang kanyang depensa. Umamin na siya sa krimen. Ayon sa salaysay ni Basuki, kakatapos lamang nilang magtalik sa loob ng hotel room nang magkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Gusto na siyang hiwalayan ni Lynn. Isipin ninyo ang eksena, si Lynn na ngayon ay isa ng matagumpay na doktor, may sariling karera at mataas na respeto sa sarili, ay marahil na-realize na hindi na niya kailangan ang isang relasyong nakatago sa dilim. Gusto na niyang lumaya, pero hindi pumayag si Basuki. Para sa kanya, ang tagumpay ni Lynn ay utang na loob nito sa kanya. Porket may ipon ka na, porket nakapagtapos ka na, iiwan mo na lang ako ng ganun-ganun na lang, ito marahil ang sumisigaw sa isip ng pulis sa sobrang galit at sa takot na mawalan ng kontrol sa babaeng kanyang binuo. Sa sobrang silakbo ng galit nang ibabaw ang madilim na instinto ni Basuki, sinakal niya ang guro. Mahigpit, hanggang sa ang mga pangarap, ang talino at ang hininga ni Dr. Lynn ay tuluyan ng maglaho kasabay ng pagbigat ng kanyang katawan. Kaso ng murder ang isinampa kay Basuki. Agad siyang dinismiss sa serbisyo, tinanggalan ng tsapa at baril na hindi niya ginamit para magprotekta kundi para manlamang. Sa ngayon siya ay nakakulong, naghihintay ng kanyang hatol. Sa ilalim ng batas ng Indonesia, maari siyang humarap sa habambuhay na pagkakulong o ang pinakamabigat na parusa, ang hatol na bitay, death penalty. Isang tanong ang iiwan ko sa inyo bago tayo dumako sa susunod na kwento. Naniniwala ba kayo sa sentimiento ng ilang netizens? Na kaya pinaslang ng pulis ang guro ay dahil pakiramdam niya ay ginamit lang siya? O ito ay simpleng kaso ng isang lalaking hindi matanggap na ang babaeng hawak niya sa leeg noon ay mas mataas na ang lipad kaysa sa kanya ngayon? Sinasabing napakasarap magmahal, lalo na kung ang pag-iibigan ay patungo na sa dambana. Ang kasal ay simbolo ng bagong simula. Pero sa ating pangalawang kwento, ang preparasyon para sa kasal ay naging preparasyon para sa isang burol. Kilalanin natin si Rosia Aplaria o mas kilala ng kanyang pamilya bilang Rose, 25 taong gulang mula sa Lampung, Indonesia. Tulad ni Lynn, si Rose ay kilala sa pagiging mabait, magalang at matalino. Ang pangarap niya ay simple pero dakila, ang maging guro. Gusto niyang hubugin ang kinabukasan ng mga kabataan. Matapos ang high school, kumuha siya ng kursong education. Agad siyang nagtrabaho sa isang elementary school sa kanilang bayan kahit nag-aaral pa. Isang taon ang lumipas, nalipat siya sa Tanjung Buri. Dahil malayo sa bahay, kinailangan niyang manirahan sa isang dorm kasama ang kaibigan at kapwa guro na si Siti. Si Rose ay ang definition ng hard worker. Pinagsabay niya ang pagtuturo at ang pag-aaral online sa isang open university. Taong 2021 nang makagraduate siya at noong 2023 nakamit niya ang isang malaking tagumpay. Naging isa siyang civil servant teacher. Para sa kaalaman ng lahat, sa Indonesia ang pagiging civil servant ay isang big deal. Ito ay nangangahulugan ng fixed na sweldo, benepisyo at seguridad, malayo sa liit ng sahod ng isang contractual teacher. Nasa maayos na landas na ang buhay ni Rose, pero sa taong 2023 din, habang nagbabakasyon sa kanyang pamilya, nakilala niya ang isang lalaki, si Andre Armada, 22 taong gulang. Si Andre ay nagtatrabaho bilang surveyor at debt collector sa isang kooperatiba. Sinasabing love at first sight ang naramdaman ni Andre kay Rose, palitan ng numero, chat sa social media hanggang sa naging sila mabilis ang pangyayari. Madalas sunduin ni Andre si Rose, botong-boto ang mga magulang. Sa social media ni Andre, puro sweetness ang makikita, perfect couple. Ika nga, February 2024, formal na namanhikan si Andre at ang kanyang pamilya. Itinakda ang kasal sa April 4, 2024. Masaya sana pero may kasabihan, huwag mong bilangin ang sisiw habang hindi pa napipisa. Dahil habang papalapit ang kasal, lumalabas ang tunay na kulay ng pag-ibig ni Andre, isang pag-ibig na may halong laso ng selos at obsesyon. Nagsimula ang lamat ng ilipat ang petsa ng kasal mula April 4 papuntang April 9 dahil sa pagkamatay ng kapatid ni Andre.
Pumayag naman ang pamilya ni Rose pero hindi ang petsa ang tunay na problema. Ang problema ay ang selos. Habang abala si Rose sa pagiging miyembro ng voting committee para sa eleksyon, marami siyang nakikilalang tao. Nagsimulang maghinala si Andre sa isang lalaking katrabaho ni Rose. Kahit anong paliwanag ni Rose na kaibigan lang ito, hindi naniniwala si Andre. Umabot sa punto na sinabi ni Rose, kung aakusahan mo lang ako ng mga bagay na hindi totoo, huwag na nating ituloy ang kasal. Natakot si Andre, nakiusap, nagkapatawaran, itutuloy ang kasal pero naramdaman ni Andre ang pagbabago. Lumamig na si Rose. Ang huling mitya ng trahedya ay nasindihan noong February 29, 2024. Nalaman ni Andre mula sa kanyang mga magulang na muling ipinagpaliban ni Rose ang kasal. Inilipat ito sa April 24, 2024 nang hindi muna sinasabi sa kanya. Galit na galit si Andre. Tinext niya si Rose. Nagreply si Rose, pumunta ka sa dorm, sabay tayong magtanghalian. Dumating si Andre sakay ng kanyang motor pero pagdating doon inutusan siya ni Rose na sunduin muna ang doormate na si City para bumili ng bigas. Gusto lang ba ni Rose ng buffer o kasama para hindi sila mag-away? Bago umalis si Andre, tinanong niya kung bakit iniba ang petsa. Ang sagot ni Rose ay tumagos sa ego ng lalaki. Gusto ko munang mag-isip ng maigi bago tayo ikasal. Nagdilim ang paningin ni Andre. Inakusahan na naman niya si Rose na may ibang lalaki. Sinumbatan siya ni Rose na nasasakal na ito sa pagiging seloso niya. Pumasok si Rose sa kwarto para tapusin ang usapan, pero si Andre naiwan sa sala nilalamon ng galit. SFX, mabilis na tibok ng puso, pabilis ng pabilis. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo, pumasok siya sa kwarto ni Rose at doon sa lugar na dapat ay ligtas ang kanyang mapapangasawa, sinaksak niya si Rose. Hindi lang isa, paulit-ulit. Tinakpan niya ang bibig ng babaeng nangakong pakakasalan siya para hindi ito makasigaw habang unti-unti niyang pinapatay. Ang sumunod na mga pangyayari ay nagpapakita ng nakakatakot na kalamidad ni Andre. Ito ay hindi gawain ng isang taong nagsisisi, ito ay gawain ng isang sociopath. Pagkatapos ng krimen, pinunasan niya ang talsik ng dugo sa kanyang damit. Umuwi siya sa kanilang bahay, nagpalit ng damit at itinago ang dugo ang damit sa ropero. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang routine. Sinundo niya si City, ang kaibigan ni Rose. Habang kasama si City, kumain pa sila sa labas. Dumaan pa sila sa ilang bahay para maningil ng utang dahil iyon ang trabaho niya. Umakto siyang parang walang bangkay na iniwan sa dorm ni Rose. Pagbalik nila sa dorm, makalipas ang 2 oras, nagkunwari si Andre na may trabaho pa kaya hindi na siya pumasok. Hinayaan niyang si City ang makadiskubre sa krimen. SFX. Sigaw ng isang babae, muffled and distant. Nakita ni City si Rose, puno ng dugo. Patay na. Nang dumating ang balita kay Andre, nagsimula ang kanyang best acting performance. Nagkunwari siyang nahimatay. Iniuwi siya ng mga katrabaho. Pagdating sa burol, iyak siya ng iyak. Nahimatay ulit sa harap ng mga pulis pero ang mga pulis sanay na sa mga drama. Napansin nila na overacting si Andre at nalaman nila ang background ng madalas nilang pag-aaway. Dinala siya sa istasyon, sinabi ng mga pulis na iimbestigahan nila ang bahay ni Andre. Kampante ang binata, sinamahan pa niya ang mga pulis. Pero hindi niya naitago ang lahat. Sa loob ng kanyang kwarto, na-recover ng mga pulis ang damit na may bahid ng dugo. Isinalang ito sa lab test, ang resulta positibo, dugo ni Rose. Tapos na ang palabas, Andre. Sa harap ng ebidensya, umamin si Andre, siya ang sumaksak sa kanyang fiancé. Ang motibo, selos, galit. At ang hindi matanggap na desisyon ni Rose na pag-isipan muli ang kasal. Kinasuhan si Andre ng murder. Tulad ng pulis sa ating unang kwento, nahaharap siya sa habang buhay na pagkakulong o bitay. 2 guro. Si Dr. Lin at si Rose, 2 babaeng may matatayog na pangarap, may magagandang karera at may pagmamahal sa puso. 2 lalaki, isang pulis at isang fiancé, mga taong pinagkatiwalaan pero sila rin pala ang wawasak sa kanila. Ang mga kwentong ito ay paalala sa atin na ang karahasan ay walang pinipiling mukha. Maaari itong magtago sa uniforme ng isang pulis na may sinumpaang tungkulin o sa ngiti ng isang nobyo na nangangakong magdadala sa iyo sa altar. Ipinapakita nito na ang obsesyon ay hindi kailanman magiging pag-ibig. Kapag ang pagmamahal ay naging kadena na sumasakal sa kalayaan at pangarap ng isa, hindi na ito pag-ibig. Ito ay isang patibong kay Dr. Lin at kay Rose naway makamit ninyo ang hustisya na ipinagkait sa inyo sa mundong ito. Ako po ang inyong tagapagsalaysay. Kung may natutunan kayo o may nais kayong ibahaging opinyon tungkol sa kaso, huwag mag-atubiling mag-comment.
Ano sa tingin nyo ang tamang pamagat para sa episode na ito? Ang guro at ang halimaw o dugo sa araw ng kasal? Kayo na ang humusga hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng krimen at katotohanan. Mag-ingat at kilalaning mabuti ang mga taong pinapapasok nyo sa inyong buhay.